O, punta tayo sa Tacloban City, ha? Well, actually, from Samar, nagpunta ng Tacloban City. Itong team ni Mon Gualvez, ano? So, paano mukhang payapa naman nasa likod niya? Pero tanongin natin sa kanya kung kamusta yung mga nadaanan niya from Samar going to Tacloban. Kamusta, Mon? Joby, Chiki, Maricel, so far, umaaliwalas na kahit papano ang lagay ng panahon sa buong araw. Talagang manaka-naka o paminsan-minsan na lamang yung ulan na bumubuhos dito sa malaking bahagi ng Leyte at yung pinanggalingan namin ng Eastern Samar. Yung pinapakita ko sa inyo ngayon, talagang labis na pinadapa ng Bagyong Tino, dala niya yung malalakas na hangin ng ulan, yung maraming bahay at mga gusali. Itong pinapakita nga namin sa inyo ngayon ay mga videos at pictures doon sa island barangays na sakop ng Giwan. Yan yung mga isla ng Humonhon at isla ng Suluan. Itong mga island barangays na to, talagang dinaanan ito ng Bagyong Tino bago bumaba ng Southern Leyte at dyan na nga nanalasa din sa Cebu. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga bahay dito talagang nagtuklapan ng mga bubong. Ang iba talaga nawalan na, dumapa yung mga bahay, nagtumba ng mga punot, mga poste ng kuryente at ang isang covered court nga dyan talagang nawala na lahat ng bubong dahil nga sa lakas ng hangin na iniwan ng Bagyong Tino. At marami kasi dito, pawang mga light materials lang din gawa, no? Ang masaklap, ang sinasabi ng provincial government at saka ng LGU ng Giwan ay talagang 60% of all the structures in their island barangays were destroyed talaga, no? At kaya naman hindi nakakapagtaka na nag-declare na rin kaagad ng state of calamity o isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Giwan dito nga sa Eastern Samar. Bukod kasi sa mga pinsala or damages na tinamo ng mga bahay dito, isolated pa rin yung mga island barangays. Yan ay dahil hindi pa rin kasi pinapayagang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat dito sa lugar dahil nga rough pa rin, no, yung seas. Mataas pa rin, malakas pa rin yung mga alon dito sa lugar. Ang problema, kapag tumagal pa ng ilang araw na hindi pinapayagan yung mga pagbiyahe doon sa mga island barangays, mauubos na yung mga pre-positioned food packs na nandoon ngayon. Ang dami pa naman mga nagsilikas na residente at kahit yung mga hindi nagsilikas, kailangan din nila ng tulong pagdating sa pagkain para nga at least mas-suffice yung kanilang mga pangangailangan dyan sa mga island barangays. Pero ang sinasabi naman ng Philippine Coast Guard at ng provincial government ng Eastern Samar, kung magtutuloy-tuloy na umaaliwalas na kahit paano yung panahon, mukhang papayagan naman na kahit paano yung pagbiyahe dyan sa mga island barangays na nabanggit. In the whole Eastern Samar, awa ng Diyos or fortunately, wala namang naitalang mga nasawi, no? Pero malaking problema dito yung supply ng kuryente at yung linya ng komunikasyon. Kahit kami mismo nahirapan. In some parts of the province, talagang walang signal. Kailangan natin mag-rely sa mga satellite equipment para doon talaga makakuha ng signal. Kaya marami din mga nakikiconnect na, no? At yung mga LGU, yun yung pinaka-pinoprovide na nila. Kasi there was a time last night na nagka-problema. Hindi nakakarating yung mga information sa provincial government dahil nga nawalan bigla ng supply ng kuryente at ng signal. So ito yung mga ina-address ngayong araw para nga unti-unting maibalik yung ganitong klaseng mga pangangailangan ng ating mga kapatid dito sa malaking bahagi ng Eastern Samar. Dito sa Leyte, marami-rami din ang mga nasira, nagkalat pa nga sa daan yung mga nagliparan ng mga bahagi ng puno. Bagamat naigilid na siya, pero talagang ramdam mo na malakas din ang hagupit ng hangin at ulan dito sa malaking bahagi naman ng probinsya ng Leyte. We are going now, actually, babiyahin naman kami ngayon papuntang Ormoc para pumunta na rin at sumunod sa Cebu. Kasi talagang napakalaking pinsala, hindi lamang sa Cebu City, yung pinapakita na Dale, talagang napakaraming parts ng Cebu. So mukhang didiretso kami doon. Sana may biyahe na bukas ng umaga. Kaya nasa daan talaga kami literal. Ngayon dito sa Tacloban. Okay, sige. Thank you for that update, Bon Galvez, para makabiyahe na kayo sa next destination. Salamat. Ingat, Mon!